yung consistent from the beginning. Oho. Sinasabi na namin, yung hindi ninyo pagkakaroon ng quorum, kayo din naman ay alanganin eh. Hanggang doon lamang sa pagnonominate nung akala nila kapag ang ninominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Oho. Kung yun ay na-elect mo na, Opo. sinong pipigil sa'yo para i-elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun eh. Oo, yun ang... Kasi, di ba, nung isang araw ay pinapaliwanag natin dito. Sa tuntunin namin, at saka sa saligang batas, pag binasi mo yun, 4 yung mga opisyalis ng Senado na dapat ma-elect sa pamamagitan ng majority of all its members. Senate President, President pro tempore, Secretary, at saka Sergeant at Arms. Yung 3 inelect mo. Ba't yung Senate President ay hindi mo inelect? Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila din kinuha lahat, yung 4. Hindi ba? Dito lang, alam mo, i-analyze na lang natin kasi nalilito nga ang taong bayan kasi gamit ng sitas dito, sitas dito. Yun po, Sen. Pero lohika na lang ang gamitin natin. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing with one another. Ito yung kaya ganito natin pinapaliwanag. Para sa ngayon, yung taong bayan, yung lohika, yun na lang kanya sundan. Pangalawa, bakit nila pinagre-resign si Senate President Alan Cayetano kung hindi nila kinikilala na siya pa ang President? Ang pinakamabuti daw yung gawin ni Alan ay mag-resign na lamang bilang Senate President. Kaya ibig sabihin, alam nila na Senate President pa si Alan Cayetano. Mukhang nagkausap kayo ni Kuya Benny. Ako hindi ata... Ano lang sa kulay? Orange to orange. Orange. Parang may ibinabadya kayong dalawa yung mga kulay natin. Anyway, Sen, bago tayo magpatuloy, meron po isang nakalulungkot na pangyayari. Ito po yung nakakakaba, yung ating mga kababayan sa gawin ng Mindanao. 7.8 na lindol ang naramdaman po. At nakapanghihilakbot yung isang gusali doon na kumulapso. Kitang-kita po sa video, gusali na isang fast food saka sa taas. Gumuho talaga. Himpiran ng radyo pala na sa taas, isang FM station. Yes. San, baka baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan, may mga kamag-anak na nanonood ngayon tungkol po sa pangyayaring ito. Nakakalungkot din na nagkaroon na naman ng ganyang klaseng sakuna sa Mindanao ito dyan. Alam po, ang pinaka-epicenter nito doon sa may Sarangani. Sarangani. Benny. Pagka ganitong dumarating ang mga ganyang mga kalamidad, na lalong-lalo na yung lindol, walang yan eh. Hindi mo napupursiya, hindi mo walang forecast, mabuti pa yung bagyo. Alam natin kung gaano ang lakas, gaano itatagal, kailan sasapit, pero ito, wala pang naimbento po kasing mga kasangkapan na pwede nating i-predict po yung yung lindol. Yung pagtama ng lindol. Pagtama at kung saan yung pinaka-sentro niya. Baka sakaling bukas makarating kami ng isang kasama ko. Ayaw muna niyang pabanggitan sa ang pangalan niya. Pupunta ko kayo, mag-abot kayo ng tulong doon sa ating mga kababayan. Nag-uusap kami ngayon na hanggang kaninang dumating ka, baka sakaling maayos namin. Baka kahit na papaano lang, ay makatulong naman tayo. Mahalaga po yan doon sa ating mga kababayan. Yung maliit na bagay, lalo sa ganitong pagkakataon, napakalaki po yan sa kanila. Sen, mantakin nyo yan, yung mga bata. Kasi bali ba naman, Kuya Benny, Sen, simula ng unang araw po ng klase ngayon, diba? First day of classes, Pero ang pinagbabadya naman, nagkakaroon daw ng flag ceremony. Ayun, kasalukuyang mangyari yan. Kung kaya't so nakalabas sila. Nasa labas sila. Nasa labas yung mga estudyante. Bumuhurin yung eskwela. Oo.
Kasi 7:37 eksakto eh. 7:37 a.m. nang maganap Flag po ito. ceremony talaga. Yes po. Oo. Kung yan ay yung oras siguro yung kalagitnaan ng klase. Pero may naiulat na ata mga namatay, no? May mga reported na ata o Wala pang Ano bang update? wala pang malinaw pero sa ngayon. meron eh. Oo. Oo, pero ngayon nakita mo talagang gulong-gulo yung mga kababayan natin diyan. Oo. Ang nakapanghihilakbot, yung kanina, yung gusali po ng isang fast food chain. Mabuti na lamang, wala yung mga customer na sa loob, no? Hindi, tsaka makikita mo nasa Ayun, labas na yung kanilang mga Ayan ang mga staff nila, yung mga naka-blue na yun. Yan. Dito sa bandang baba. Oho. Ang mga staff nila, nakalabas na eh. So, maaari natin masabi na wala nang tao sa loob ng building na yan nung nangyari yan. Siguro nung naramdaman nila yung pag-uga, nakalabas agad. At saka yung itaas pala niyan, parang FM station eh. Ayun. Oho. So, in-expect po, Sen, bukas ay personal kayong pupunta sa Pinag-uusapan pa pato namin, niyan. Jen. Opo, ho. Pinag-uusapan namin, mapapinalize namin maya-maya ng konti pagkatapos ng program natin. Aha. Dati po sa, bagay kasi kakapangyayari pa lamang, dati po sa Kamara, di ba nagdo-donate kayo parang 5,000 each congressman, no? 5,000 o 10,000 para may abot dyan. Bagay, 24 kayo sa Senado. Nung nasa house pa kami. Opo, oo. Ayun. Ayun, naman takin mo, biglang Biglang bumagsak. hambang andun sila, oh. Ang lakas po, mga kababayan, ay 7.8, ha? Yun, Pati dumuduyan. yung aftershock, ang lakas din. Oho. Mahigit Yan po. 6 din yung aftershock na naramdaman nila riyan. Yun ang pinakamalakas. Oho. Ayun. Magantabay rin po kayo sapagkat sa kabuuan ng ating palatuntunan, baga matatalakay tayo ng mga inihanda nating paksa, ay pipilitin nating maisingit yung mga live reports ng ating mga reporters dyan po sa iba't ibang lugar kung saan naramdaman ang paglindol. Ang report naman po, nagkaroon din ng tsunami warning kanina, pero nasaan ba yun? Ibahagi ko lang sa at Kuya Benny, saglit lamang po ha, para lang ma-update tayo kung sa bagay na ito. Nagpalabas po ng tsunami warning ang PHIVOLCS, naitalado po kasi ang pagyanig, yun nga, 7:37 a.m., may lalim po na 33 kilometro, medyo mababaw, kaya ramdam na ramdam po sa ibabaw ng lupa. Sa lakas daw po ng pagyanig, naitala ang, iba't ibang intensity. Yun hong tsunami alert ay itinaas din po ng ating mga ahensya ng pamahalaan, pero wala po namang naiulat na naganap pong tsunami sa mga karagatan. Bagamat, yun nga po, naging mataas ang pag-alon, pero hindi po naman naging ito'y ganap na tsunami. Ayan. Opo. Sige po, mamaya magantabay kayo kung ano magiging kaganapan ukol sa bagay na yan. Update tayo dyan po sa mga lugar na tinamaan po ng lindol. Dito po naman sa Metro Manila, hindi po lindol ang tumama. Pero parang inabangan din po ito ng marami. Sa Senado, kanina po. Kala nila lindol pero kuitis lang pala. Ganun mo pa. Sabi ni Kuya Benny. Ibig sabihin, ina-expect nila malakas ang putok, hindi pala. Kung ganun ang ibig sabihin. Ang amin pong binabanggit kanina ay nagpatawag po ng Blue Ribbon Committee, Gatchalian Group, sa pangunguna po ng kanilang chairman na si Senator Erwin Tulfo. Una, Sen, bilang isang senador po, ano ang naging reaksyon ninyo sa pangyayaring ito? Makwentuhan nyo man kami kung ano yung nangyari talaga kanina. Wala naman ako dyan eh. Yun na nga po, yun na nga po. Ho. Kaya lang, ang masasabi ko sa inyo dahil yung pagkaka-create ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Erwin Tulfo, ang sabi nga namin ay unauthorized, irregular, illegal, unconstitutional. Dahil ang pinagmulan niyan ay reorganization na ang nagpasya ay 12 lang na miyembro ng Senado. Sa makatwid, hindi nila iginalang mismo yung saligang batas na kung saan ay sinasabi na magkakaroon lang ng pagkakataong mag-transact ng business ang Senate kung merong quorum. Opo.
At ang basis ng quorum sa aming pagkakaalam, at ito naman ang talagang pinanindigan namin, ay 24 senators. Opo, oho. Hindi ko mo nagtatago si Senator Bato de la Rosa o kaya naman ay nakapiit si Senator Jinggoy, ay inalisan na sila ng kanilang status bilang kasama naming mga senador ng Nananatili bansa. po silang senador. Opo. Ang napakahirap kasi nating kalagayan ngayon, Kuya Benny, napapansin mo naman, napakarami ng mga katauhan ngayon na talagang sumasausaw dito sa pinag-uusapan nating power grab. Yun nga ho ang gusto namin itanong dahil sinasabi na maraming legal minds ang nagsabing sila po ang legal. Kayo po bilang abogado, paano po natin mapaliwanag yun? Dahil sila ba talaga yung Sila ba talaga yung abogado o yung pinakamataas na otoridad na dapat natin pakinggan? Ako, Kuya Benny, Sen, 24 na yung abogado na tanungan ko eh. 24 din ang sagot na. Ngayon, namumroblema ako kung paano ko lalagumin yung 24 na dahil kasagutan na yun, Sen eh. yung ganun hong sitwasyon hindi tuloy malaman ng tao kung ano yung tama at mali talaga sa pangyayaring yan. Yun nga yung nakakalungkot, Jen, Kuya Benny, dahil sa napakaraming gustong magpaliwanag. Hindi mo naman malaman kung ano ang political motivations ng bawat isa. Pero yung karamihan sa kanila, alam natin sapagkat meron silang political colors eh. May political leaning na tawag. Halimbawa, yung palaging nababanggit dito sa programang ito, yung ex-justice ng Korte Suprema na hanggang ngayon ay pinipilit niya na sumang-ayon doon sa proposition na yung 12 ay sapat na para mag-constitute ng quorum. Ang binabanggit kanina ni Kuya Benny, yung nabasa niya sa dyaryo. Isang malapad na dyaryo na nasa page 2. Litrato ko pa nga eh. Ang pinaka-title, ito, anunsyo ito hindi siya parte ng Hindi siya balita, advertorial siya. advertisement siya, isang pahinang advertisement. Na sa aking palagay, ang nag-advertise nito sapagkat itong simbolo ng ng IBP. Integrated Bar of the Philippines. Nakalagay dito yung Integrated Bar of the Philippines. Ito yung kanilang pinaka-title. Napakalaki. Pag binasa mo, Great Legal Minds Agree. Tapos sa ilalim ng malaking titulo na yon, The Senate leadership of Gatchalian is valid and binding. So, doon pa lamang sa pinakatitulo, Kuya Benny. Alam na, talagang nakalinyado sa Hadis. Ito ay masyadong masasabi kong mapangahas na claim eh. Great legal minds agree. So pag binasa mo yung mga great legal minds na nasa baba, siguro mga 15 tao lamang ito na yung mga iba'y dekano ng mga law schools ng iba't ibang lugar. Pero kung aakuin mo yun, sa aking palagay, masyadong presumptuous yung kanilang pagkiklaim ng ganon. Hindi lamang unfair sa mga kapwa ko abogado. Ako, okay lang sa akin yun eh. Pero sa aking palagay, yung nabubuhay ng mga abogado ngayon, tinatansyo ko mga 70,000 ang mga nabubuhay na abogado ngayon. So, ibig mo sabihin, sinangguni mo ba yung 70,000 na abogado ngayon para lang makagawa ka ng isang consensus ng makakuha IBP, ka ng consensus na kakatawanin ng halimbawa ng 15 hanggang 20 sabi mo na 20 mga dekano ng mga law schools. Sila pala ang kumakatawan sa ano ba yung great sa Tagalog? Pinakadakilang legal na pangkaisipan. At silang lahat ay sumasang-ayon sa proposition na yung ginawa nung yung naganap na event nung June 3 na pinunganahan ni Senator Gatchalian
ay talagang legal and binding. Ano sa palagay ninyo? Oho. Ayun nga po, Sen, actually, meron din ako nakitang mga grupo, at saka mga abogado, na ngayon dinidispute nila yung stand na ito ng Integrated Bar of the Philippines. Marami yan, hindi na ako magbabanggit isa-isa. Pero mga kilalang abogado rin po ito na sinasabi nilang hindi naman sila tanong ng IBP o kaya ng pamunuan ng IBP para lagumin ang isang sentimiento na yun nga ang pananaw ng IBP sa kabuuan ng mga abogado sa ating bansa, Sen. Tama siya kasi ako bilang kasapi ng IBP, Opo. wala namang tumawag man lang sa akin o nag-text sa akin. Sana man lang kung merong national na census o kaya survey. Opo. Kunyari, pinasasagot kami. Okay ba itong... Pinadala ko naman yung statement. Opo, ito yung stand natin, Oo, okay ka ba? Kung okay ka, yes. O kaya kung no, Oo. siguro baka sakaling merong semblance ng consensus getting. Halimbawa, Opo, oo. Ang problema, bigla na lang lumitaw noong June 4, 2026, yung isang statement na may pamagat na official statement on what constitutes a legitimate quorum for the Senate to conduct official business. Opo. Yung statement din, Kuya Benny, ay attributed sa isang entity na ito nga, IBP, official statement nakalagay, pero nanggaling sa Office of the Director for National Communications. Okay. Pero pinalalabas nila IBP official statement. Oho. Ngayon, kinakailangan malaman ng ating mga kababayan na meron pong regulasyon ng rules of court natin Oho. na kung saan yung legal operations ng IBP ay nakasalig din sa rules of court na pinromulgate ng ating Korte Suprema. Meron pala Ibig yan, sabihin, lahat ng gagawin, lahat ng tuntunin, Opo. nakasalig dun sa Rule 139-A. Okay. Ito kasi yung tuntunin na kumakatawan sa IBP. Opo. Isa yon. At po pwede rin gamitin yung kanyang, yung bylaws ng IBP Opo. na may petsang 1974. Okay. Oho. Itong IBP bylaws, tinangka itong i-revise sa dalawang bagay. Oho. Una, yung kung paano i-amend nila yung election method at saka yung election matters. Ano? Basta po sa election lang. Sa pamunuan po ng IBP Sa pamunuan ng IBP. Okay. Oho. At yung isa naman ay yung mga members ng IBP na maaaring sumama sa government service. Oho. At kung paano yung eligibility nila for election. Okay. Yun lang ang proposed amendments. Okay. Ngunit hindi pa pinagtibay ng Korte Suprema, nakabinbin. Oho. So, meron lamang proposed revision Opo. doon sa dalawang bagay na binanggit ko. Kaya lang, como hindi naman napagtibay at kahit napagtibay, hindi naman naging daan yon para makagawa sila ng statement eh. Oho. Alam mo kung bakit? Yung Section 13 Opo. mismo ng Rule 139-A ng Rules of Court. Itong Rules of Court kakilala ng ito ay alam lahat, parang Biblia ito ng lahat ng abogado eh. Okay. Opo. Ang nakalagay doon ay the IBP, sabi niya, is strictly non-political Okay. and every activity tending to impair its basic feature is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. May pagbumutay Sa mga tuwid, hindi sila pwedeng gumawa ng isang political statement. Oho. Yun mismo sa tuntunin namin ng mga abogado. Opo. So, Section 13 yun, Rule 139-A. Okay, ngayon, maski sa IBP bylaws, Opo. na may petsang 1974, Section 66 dyan, ano? Opo. Oho. Ang sabi rito, public statements, no committee Oho. or member thereof shall publicly express any opinion or conclusion respecting the assigned functions or work of the committee without previous authorization from the Board of Governors or the Executive Committee. Oho. Ngayon,
wala namang malinaw na ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee ng IBP. Opo. At wala rin namang committee na ang tawag ay Committee for National Communications na kung saan di umano nagmula yung IBP official statement. Oho. So wala pala yun. Walang committee ang ganun sa ilalim ng IBP. Walang committee ganun. At kapag kahit na may committee ganun, maliwanag dito na nilabag nila yung Section 13, Rule 139A Oho. ng IBP, Rules of Court. Rules of Court. Rules of Court. Rules of Oo. Parang kung tawagin namin ito, rules of procedure. Ang mga abogado parang Biblia nila ito. Ito yung pinagmumula ng tinatawag na remedial law. Okay. Karaniwan ay kinakabisa yun, lalo na yung mga practicing lawyers. Kailangan kabisahin mo yun para pagharap mo sa korte, hindi ka naman masyadong napag-iwanan. Kasi yun ang palang rules of court. Ngayon, kung ito ay alam nila, hindi dapat sila gumawa ng IBP official statement. At kung ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee, makakalabag sila rito. Kung hindi naman pinayagan, bakit lumitaw yung IBP official statement? Sino ang promotor dito? Kaya maliwanag, tingnan mo dapat sana yung IBP, nung makita nila ito, teka muna, saan ang galing yun? Pinayagan ba natin yun? Kung pinayagan, nagkamali po kayo, baka magkaroon po kayo ng problema dahil ang sinasabi rito is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. Ibig sabihin, may kaparusahan po ito. Kung hindi naman ho nila pinayagan, ano hong gagawin nila? Ganun nga. Dapat tiningnan nila sino yung gumawa nito sapagkat ito ay inakala o ipinalitaw nila, ipinakita nila na nanggaling sa IBP. Dapat i-disown nila ito. June 4 pa ito . Ngayon, lumabas itong binabanggit ko kanina sa'yo na nasa page 2 ng isang malapad na dyaryo, Great Legal Minds, sabi niyan ganun. Agree. At malamang may nagbayad pa niyan kasi IBP na naman ang nakalagay roon. Hindi, advertorial Natural, may bayad, bayad yan. talaga po Hindi yan. Sapagkat, one page yun . Full page Ngayon, ito kaya ay papayagan ng katulad kong miyembro ng IBP na alam ko naman na hindi sila pwedeng gumawa ng political statement pagkatapos ginastos pa yung pera ng IBP para sa ganon ay isang pahinang dyaryo ang babayaran. Kung hindi ako nagkakamali, hindi bababa sa 150,000 ng isang... Tama po, mahal yan. Baka mura pa yun. Broadsheet ito Ganun pala. Isang buong pahina ginamit nila at pati yung IBP, yung Logo. emblem na nga, yung logo ng IBP nandoon. Ibig sabihin, meron silang pagsang-ayon dito sa ginawa nilang advertisement na ito. Ngayon, anong masasabi nila kaya nito? Ayan, Great Legal Minds agree na yung ginawa daw nung June 3 is valid and binding. Mabigat talaga, So, actually, tama binabanggit mo, Kuya Benny. Kapag ka nabasa ng pangkaraniwang, parang ang dating tuloy ba, ang galing kasi mga abogado pala ito sa buong Pilipinas, samahan pala nila. Saka mga leader nila nagsalita. Ganun ang dating sa amin, Sen. Pagkatapos, isang yung palagi nilang nagpapa-interview na ex-justice ng Korte Suprema, gumawa na naman ng sarili niyang opinion na ang basihan ng quorum ay 22 na lang dahil nakapiit si Senator Jinggoy at nagtatago naman si Senator Bato. Ganun ba? Ito'y mapanganib na mapanganib na pagbibigay ng opinyon na sa aking palagay ay hindi dapat nanggagaling sa isang naturingan pa naman na kung banggitin nila palaging binibigyan ikinakapit ang titulong Senior Justice. Associate Justice. Associate Justice of the Supreme Court. Kasi pagka gano'n at pinayagan nating tama yung kanyang opinion, pwede namang ipakulong kaming lahat pagkatapos wala ng quorum Di ba? Ganun talaga mangyayari doon, Halimbawa, mawawala ng saysay yung sinasabi sa aming rule, sa Senate rules, na para lang mapanatili o may balik ang quorum, merong may coercive power ang Senate. Kaya nga merong arrest
power eh. Oho. So sa mga dito, ibig ba sabihin kung nakadetain yung isa sa amin, hindi pwede siyang ipatawag? Eh kahit na mga nakadetain na mga katauhan, mga personalidad, Oho. na ipapatawag eh. Tsaka nangyari na yan. May mga pangyari na kung ganyan, di ba? Na kahit nakakulungin, nakatutupad bilang senador, Sen. Hindi kasi nawawala ang pagiging senador niya dahil nakulong siya. Oho. Saan niya ibabata yung opinion na dahil siya nakakulong lang? Oho. Bakit? Nakakulong lang, ibig ba sabihin, sinabi mo, guilty na yan? Hindi ho. Wala pa namang, hindi pa Hindi pa naman proven. nag-umpisa yung trial. Beyond eh. reasonable doubt. Oo. Ngayon, ang talagang doktrina ay na inuulit-ulit natin ay kapag wala ang senador sa ating bansa, doon lamang outside siya ng coercive jurisdiction or power ng Senado. Pero pag nandito, nakakulong man o hindi makita, ay hindi pa siya nawawalan ng ano. Ang sinasabi niya kasi sa Section 5 kanya ng plunder law, nagkakaroon kanya ng parang yung preventive suspension. Opo. Ganyan, ano? At saka naman doon sa isang provision ng charter ng ombudsman, nagkakaroon din ng parang preventive suspension. Inaakala niya nang dahil doon, nai-strip na yung tao ng kanyang status bilang senador ng ating bansa. Para sa ganon, yung basis ng quorum, mag-iba din. Oho. Mapanganib yung mga ganong klaseng pagbibigay ng opinion. No? At ang matindi niya, Sen, sumisitas pa po kasi ng mga naunang pagpapasa ng korte. Ano ha? Tapos, siyempre, yung mga tao na wala namang background sa legal, kapag ka narinig yun, sapagkat may taguri, no? Ganito ang ganito ang posisyon, ito ang nire-represent niyan, eh, mapanganib talaga, Sen, kasi ho, ang dating sa tao nun, kapag ka siya nagsalita, otoridad siya. Yun ang totoo, yun ang dapat nating tanggapin. Pero, ang nangyayari nga, disputable, debatable itong mga isyong ito, at dapat mapiho talaga natin ng ating mga kababayan, sino ang nasa katotohanan, Sen? Di ba? Ganun nga eh. Especially sa mga taong masa na ang kaalaman pagdating sa batas ay hindi naman natin masasabing Limitado. wala, Oo. pero limitado. Well, iba po yung basa sa ganitong mga lumalabas sa pahayag at yung mga nakikita nila sa internet, of course. Oo. Di ba? So, paano ano magandang gawin natin para maiparating sa tao yung tunay talaga na nangyayari? Dahil naguguluhan na ho talaga yung tao eh. Oho. At Ayan. ito'y pangamba ang idinudulot sa kanila. Hindi lang pangamba, higit pa roon dahil Opo. kapag nalito ang tao, hindi nila malaman kung alin ang kanilang pakikinggan. Alin ba talaga yung tunay na interpretasyon dito? Oho. Kapag naguluhan ang tao at hindi niya na mapaniwalaan kung sino yung tama, mahirap yun. Ay, opo naman. So, hindi niya malaman, ay, sino talaga susundin namin dito? Gusto sumunod ng tao kung sino yung nagsasabi ng totoo, pero ang dami naman yung nagsasabi ng pamali at pinipilit na baluktutin kung ano yung tama. Halimbawa, kapag sinunod natin yung sinasabi niya, Opo. di halimbawa, naipakulong lahat ang mga gaya ng gusto nilang gawin ngayon. Di na-dissolve ang Senate. Ganun ba yun? Technically, Nang ganito dahil yun. doon sa opinion na yun, na kapag ka nakakulong ka na, Wala ka hindi ka na, na miyembro. Oho. So, pati yung Constitution ngayon hindi na pwedeng sundan kasi sinasabi na sa Ligang Batas, majority Oho. of all its members. Kung tatanggapin natin So, yung kanilang buburahin mo ngayon yung panggagalingan kung paano mo kukwentahin yung quorum at saka yung majority. Dahil nakakulong lang yung dalawa o tatlo. Well, tama kayo dyan, Sen. At ngayon, kapag binalikan natin yung nangyayari ngayon sa Senado, nagpatawag kayo ng pagdinig noong nakaraan. Nagpatawag din ngayon. Kaya nalilito tuloy kami. Sino ba talaga ang legal? Kasi sabi na siya, legal kami. Magkakaroon ng kalituhan talaga dyan. Pero makikita mo na lang dyan kung sino ang pinakikinggan na lang ng tao ngayon. Yun na lang po ang lilitaw din. bentahan. Tingnan mo na Yun. lang. Tingnan mo yung ginawa nila kanina. Ang sabi nila ay yun ay pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Opo. Ang totoo niyan, yung lahat ng mga gagamiting materyales na
siya yung magiging basis ng pagdinig na yon, sinitas nila. Opo. Magmula doon sa mga naunang mga pangyayari at saka yung mga iba't iba pang mga privileged speeches na patungkol doon sa malaganap at may skandalong flood control projects. Yun ang naging referensya ng pagdinig kanina at nagpalabas sila ng notice, pati yung 18 Marines ay kanilang inimbita. Pero ang nangyari, bigla na naman silang kumorba o biglang nagkambyo. Opo. Hindi naman daw hindi naman hearing, Oho. kung hindi parang consultative meeting. Makikita mo naman dito kung sino ang consistent from the beginning. Oho. Sinasabi na namin, yung hindi ninyo pagkakaroon ng quorum, kayo din naman ay alanganin eh. Hanggang doon lamang sa pagnonominate nung akala nila kapag ang ninominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Oho. Kung yun ay na-elect mo na, Opo. sinong pipigil sa'yo para i-elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun eh. Oo, yun ang- Kasi, di ba, nung isang araw pinapaliwanag natin dito, sa tuntunin namin, at saka sa saligang batas, pag binasi mo yun, 4 yung mga opisyalis ng Senado na dapat ma-elect Dumaan, opo. sa pamamagitan ng majority Opo, of all its members. Oho. Senate President, President pro tempore, Secretary, Secretary, saka Sergeant at saka Arms. Sergeant at Arms. Opo. Yung 3 inelect mo, Oho. ba't yung Senate President Oho. ay hindi mo inelect? Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila din kinuha lahat, yung 4. Hindi ba? Oho. Dito lang, alam mo, i-analyze na lang natin kasi nalilito nga ang taong bayan kasi gamit ng sitas dito, sitas dito. Yun po, Sen. Oo. Pero lohika na lang ang gamitin natin. Oho. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing with one another, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Bakit hindi nyo pa inelect? Kuya Ben, ang tingin mo ron? Naging de facto nga raw yung president. Hindi. Nung una, binoto nila Senate President pro tempore. Oo. So, assuming... Apat yun eh. Alam nila na dapat ang elect nila, 4 na opisyal ng Senado. Yung Assuming okay na yun. sa organisasyon kasi, hindi ka makakapag-organize hanggat hindi mo inelect yung 4. Napupunan yung 4 na yun. Opo. So, Hindi, bakit hindi nila inelect na rin, pati yung Senate President? Kaya nga. Kung legal na rin nung mayorya sila. Oh, Yun nga ang tanong hindi naman nila siguro aaminin na hindi legal yung pagkaka-elect na Sergeant at Arms. Natural, paninindigan po yun. Paninindigan nila yung pagkaka-elect ng Secretary. Opo. Lalo naman nilang paninindigan yung pagkakahirang ng President pro tempore. Opo. Yung isa, ba't di mo pa inelect? Tama naman pala lahat ng direksyon ninyo. Oho. Ito yung, kaya ganito natin pinapaliwanag. Para sa ngayon, yung taong bayan, yung lohika, yun na lang kanya sundan. Yun, opo. Pangalawa, bakit nila pinagre-resign si Senate President Alan Cayetano kung hindi nila kinikilala na siya pa ang President? Ang pinakamabuti daw yung gawin ni Alan ay mag-resign na lamang bilang Senate President. Kaya Opo. ibig sabihin, alam nila na Senate President pa si Alan Cayetano. Kaya nga nila pinagre-resign eh. Oho. So ang ginagamit na lang natin dito, lohika, Yes. dahil nagawa nilang linlangin at dayain ng maraming tao dahil nagsama-sama sila na como sila yung mga dekano ng mga law schools. Kahit papaano nga, meron silang Napapaniwala. napapaniwala at Totoo. naiimpluwensya. Hindi ba? Oho. At lalo ngayon, Sen, sa makabagong teknolohiya, sa pamamagitan ng social media, paulit-ulit, hina-hype. Ano kaya, Benny? Ang tawag ba yun? Pag-hype, ano? Ang ginagawa ron, boosting. Boosting. Binuboost nila yung ganong opinion para mas makarating sa mas maraming tao, Sen. Ano, ha? Ganun po. At nabanggit nyo lang pala kanina, ang tawag daw po ngayon, doon sa ginawa nila, ay... ano daw tawag doon? Isa na lamang daw pong pagpupulong at orientation. Consultative meeting. Yon, consultative meeting at